So doon po sa binanggit yung mga factors na yon, medyo mabigat pala talaga ang puhunan, ano? Ang laki nung base niya. Visayas, Mindanao, practically yung Duterte group solid na solid 'yon. Kumbaga kahit siguro maglupasay si Senator Robin Padilla diyan, maghubad habang nag-i-impeachment trial. Ang sinasabi niyo po ba hindi na mababaklas 'yon? Hindi na ba mababaklas 'yon ng yung believe nila kay Senator Robin Padilla? Specifically yung Visayas at Mindanao, yung base po na 'yon? Hindi naman sa hindi mababaklas, no? Kasi sabi mo nga, hindi pa nagsimula yung trial. Maaaring itong mga pahayag niya ay magpapatibay o maaaring magpapa-lusaw ng suporta sa kanya. Kasi kung ang sinasabi ng isang politiko ay wala namang saysay, kahit nasabay mo sumusuporta ka sa ngayon, siguro naman magdadalawang isip ka, no? Dapat kung ba iboto ito kasi hindi naman niya mapapahayag yung mga aking kagustuhan, yung aking interes sa isang institusyon na dapat ay mahusay ka sa deliberasyon. Pero katulad yung Jerry, pag pinansin mo, kunyari kahit yung mga nagpo-post ng mga comments sa inyong blog o sa inyong Facebook o social media page, marami doon, hindi mo rin maintindihan yung comment Marami doon. Ang komento, mali-mali ang spelling, di ba? Mali ang grammar. So, pansin mo yun. Kung ating pinupo ng isang nakaluklok dahil sa kanyang kamalian, sa kanyang pagpapahayag o kakulangan ng sinasabing kasanayan, ganun din Sa pangkananiwan, makikita natin, mga na-comment na nakukuha natin minsan gusto mong i-correct, di ba? At kapag ikinorek mo, ang tingin ng tao na ikinukorek mo ay minamaliit mo siya, parang ganon. O ini-insulto mo siya. Napaka parang talino mo naman. Napaka-condescending mo, di ba? So, yun ang nagiging reaction Kaya diyan, minsan pag natin, paano mo ba malulutas ng problema na parang may following, parang may cult following, kumbaga. Paano nabubulagan ang mga tao sa kanilang pagsusuporta? Samantalang nakikita naman natin yung kahinaan ng kanilang sinusuporta. Kaya nga Pero iba't iba, yun ang problema doon. Yun ang challenge.